Hello everyone, good evening. Welcome sa ating live stream. Ayan, syempre kasama natin si Sir Ray. Ayan, Yes, choral hello. arranging ang ating topic. Yes, hello po, kamusta Sir Ray? Tagal nating hindi nag-live, Sir Oo Harman. nga eh. Mga ilang weeks na rin, daming mga technical issues, mga ganyan. 2 weeks tayong Oo nga. Anyway, sir, kamusta ka Ayan. naman, sir? Okay naman sir, so far. Ayan, so syempre di ba medyo busy tayo ngayong summer, pero maganda kasi marami tayong students at yung ibang students nga natin nandito sa conservatory, kaya sobrang grateful. Ayan, dami nating students ngayon. Ikaw sir, Okay. kamusta ka? Parehas tayo. Ayan, medyo busy. Talaga sa pagtuturo ngayon, no? Kasi summer, no? Tama, tama. So, okay naman. Talagang pag-season na ganito, talagang halos walang pahinga. Pero, of course, sabi ko nga, sir, di ba, kailangan mabigyan natin ng, pagkakataon or oras itong ating live. Kasi, syempre, Tama, oo. ang goal is to share, no? To share yung ating mga sa music. Yan ang very important, no? Yan. Okay. So today, sir, yung ating topic is ganun pa rin, choral arranging, pero last time kasi, sir, ang ginawa natin is more on homophonic style, no? Tama, homophonic yung texture natin. So, ibig sabihin po ng viewers, yung rhythm na ginagawa ng melody, yun din naman yung rhythm na ginagawa ng other voices. Sabay-sabay sila. Pero this time, ibang technique naman yung papakita ni Sir Ray sa atin. Ano kaya klaseng technique naman to? Ibang texture naman. Yan, malalaman natin. Exciting. At bagong app na rin ang aming gagamitin. Ayan. Diba? Ayan. So, exciting ito. Anyway, sige sir. Pwede na kayo mag-share na screen. Okay. So, like what I have said nga, sir, yung tama yung sabi mo, sir, homophonic is, yung style is like pare-pare sila yung rhythm, no? Yung soprano, alto, tenor, at saka bass. So, this time, let's have this. Itong ating, parang, lang, sir, ha? Share ko lang. Yes, sir, nakikita mo ba, sir? Ayan, tama. Kita naman, sir. Ayan. Okay. So, itong ating gagawin ngayon is itong Sa'yo Lamang. So, parang it's a church song, no? Yan. So, mapapansin natin, itong ating melody is nandito, which is the soprano, no? So, intro muna tayo, no? Parang nag-intro yung soprano dito, no? And then, let's focus here, dito sa ating kanta ng soprano. Yan, no? So, kung makikita natin, you have this Puso Ko'y Binihag Mo, no? So, yan yung kanyang first phrase, no? Puso Ko'y Binihag Mo. Now, itong gagawin natin is medyo kakaiba kasi kung tawagin ko to, Sir Harmon, sustained accompaniment, no? Sustained accompaniment. Yeah, so kung mapapansin natin, yung boses ng bass, tenor at saka alto, yeah, nag-ano lang siya, parang nag-humming, yeah? Yung the usual na ginagawa ng mga arranger natin, nagdududu lang sila, no? While the melody is ongoing, no? Yan, parang ganyan. Yan. So ganyan yung nangyari, no? So yan yung ating sustained accompaniment. So the next thing na ginawa natin dito, so paano ba natin ginawa to? Of course, ganun pa rin, no? So we have the chord. So meron tayo ditong chord which is the tonic, no? Yung C. So, of course, kumuha tayo dun sa mga members na yon. So, sa bass natin, we have the C, kung makikita natin. And then, sa ating tenor, we have the G. And then, sa ating alto, we have the C. C pa rin, no? So, kung mapapansin nyo, tinumpleto lang natin yung C, E, G, no? By the way, yung soprano, which is yung ating melody, ang kinuha niya is yung E, tama. Okay, so ganun lang naman ang paggawa nun. So, from there, ayun, nag-harmonize na siya, no? And then, yung sumunod natin, so this measure, we have two chords here, no? Yung ating F at saka yung ating E major. No? Nice, interesting. Okay. So, first, of course, ganun pa rin, accompaniment pa rin yung bass, tenor, and alto.
So kung makikita natin, gumamit na tayo dito ng chord na F. So ang members ng ating chord na F is F, A, C. So ayun. So dinistribute lang natin siya. So sa bass natin, we have the F, and then tenor A, and then sa alto natin, we have the C. Yan. So kung mapapansin nyo, no, pag nag-areglo din kayo, yung laging sinasabi ni Sir Harmon, no, na dapat yung interval medyo malapit lang, no? So kung mapapansin nyo, from here, yan, dito sa measure na to, hindi tayo masyadong lumayo. So sample tayo, let's have yung ating alto, which is the C. Yes, correct, C. Tapos, C ulit yung kanyang pinuntahan. So yeah. And then yung sumunod naman, which is yung ating E major dito, sa D lang siya pumunta. Yan. So, ang kagandahan kasi doon, sir, 'di ba, no? Hindi tayo masyado, or yung mga singers hindi mahihirapan masyado sa interval, 'di ba? Tama po 'yun. Saka yung makikreate na kumbaga melodic line, kada voice ay singable pa din. Madali kasi siyang matansya. Hindi masyadong jagged yung kanyang contour or yung shape. And also, kung mapapansin nyo, meron tayong ornament dito or kumbaga may additional color dun sa ating chord. So, kanina nabanggit ni Sir Ray yung triad, yung ating bass, yung F major. And also, may makita kayo na symbol na capital M7 or yung major 7. This one, no, sir? Naman nun. Yes, correct po yan, yung F major 7. Kinakanta naman ng soprano yung ika-7th. So, ibig sabihin ng 7th po, bibilang tayo ng 7 mula dun sa root note. So, kung F yung ating root note, yan, bibilang tayo ng 7. So, F, G, A, B, C, D, E. At E nga yung ating 7th note. At yun, nandun na nga yung color na yun, yung major 7. Yun dun naman sa kasunod niya, yung E7. So, since walang letter M sa gitna, ito yung, kung tawagin natin ay dominant 7. E7. So, meron na tayong triad. Nandiyan naman yung E major. Sabi nga ni Sir Ray kanina, E major. And meron din tayong 7th. Yung 7th naman, napunta siya doon sa alto. Kaya meron tayong D na note. Yan. Correct. So, kumpleto yung kanyang color, kumbaga. Iba yung flavor niya. Ayan, okay. So sir, no, tama po yung sabi niyo, no? Doon sa mga additional notes na to, nagkakaroon tayo ng ibang tunog, no? Yung flavor na tama po. So kasi sir, 'di ba, parang pag ang ginamit nating mga chords is like for example, yung very plain. Halimbawa, yung A minor katulad nito, A minor, ACE. Kung gagamit tayo ng ACE lang, sir, parang very natural yung tunog niya. Tama, no, sir, no? Correct po. So, kung mag-aareglo kayo and you want to experiment para maiba lang yung sound, yeah, you can add other notes, no? Or other chords na gusto nyong i-add, no? Yan. Tama. At yung details nun, baka siguro sa next topic natin. Ayan, kasi isang malaking topic siya. Yung non-harmonic tones kung tawagin. And by the way, kung gusto kong interesado po kayo sa mga non-harmonic tones, may YouTube channel din si Sir Ray. Sir, baka gusto nyo i-plug ulit. May mga topics doon about non-harmonic tones. Yeah. Sa YouTube channel ng Ray Santos, Ray Santos YouTube channel. Yeah, makikita nyo medyo marami tayong theory doon na pwede nyo panoorin para kumbaga para maging mas knowledgeable or to give you an idea doon sa ibang mga topic about music theory, no? Yan. Tama. By the way, sir, interesting tong ginamit nyo na sustain chords, kung sabi nyo nga kanina. Kasi yung syllable na ginamit natin ay do, saka yung who. Yan. So, meron po bang reason kung bakit do yung ginagamit? Bakit hindi or da? May difference ba yung da or do? Ano mo nagagawa nila sa areglo natin kapag do yung sound? Yeah. Kasi ako for me, sir, ito depende sa arranger to, no? Kung ano yung mas gusto niya or mas feel niya na didikit yung sound, no? So sa aking experience, usually itong ginagamit ng mga arranger, which is do, or sometimes hulang, parang ano naman, OOHH, something like that, no? Yes. So in this way, mas dumidikit yung sound, and at the same time, by the way, this is very effective lalo na kung hihinaan lang. Yeah, kung hihinaan. Tama. Oo, hihinaan lang ng bass, tenor, and alto, no, mas magiging effective siya kasi parang background lang siya. So kung yung soprano mo yung nagme-melody,
Yun yung ating medyo palulutangin or yung ating bibigyan ng pansin. Pero itong mga accompaniment na to, kailangan maging ano lang siya talaga, maging background lang siya. So, Tama. in that way, mas tutunog siya at mas lalabas yung beauty nung choral music na yun, no? Galing, nice. So, So, yun. No? yun. Sige, So, sir, yung iba naman, sir, nakikita ko, ang ginagamit nila, pwede rin naman. Yeah. Ang wala akong nakikita, sir, yung mga, yung iba na ganyan. Parang bihira, no, sir, yung parang, siguro dahil masyadong nasal yung sound kapag ayan. Pero pag saka for choral music, parang somehow, parang accepted yung ganung klaseng tunog, somehow. And siguro, sir, nung kagandahan na kapag naka-do or naka-u, somehow mas mellow yung sound niya. So parang bagay siya kapag umpisa, mga verses, mga ganyan. Pero sa bandang gitna, siguro dun okay na yung mga or da. Kasi pag nga naman yung buka ng vowel, parang ang lakas nga naman ng tunog. So siguro bagay nga naman siya kung medyo climatic na yung part ng piyesa. Ayan. Pero kung umpisa pa lang, maganda nga naman yung nag-start tayo ng mellow muna para merong build up. Oo. Pero sir, no, ang aking nakita dati, yung mga mga ganon, parang sir, nakarinig ka na ba sir nung yung parang mga ethnic music, mga ganon? Ay, oo nga, no, may ganon nga din naman, opo. May ganon, pero syempre, dito kasi pag mga sacred music or church music, yun, parang wala pa iba naman yung style, oo nga. so different style. Okay. So, the next thing, sir, na gusto kong i-ano dito is ito naman, no? So, katulad nga itong ginawa natin nung una is accompaniment style, no? Pero yes po. Natin is parang sagot, no? Sumasagot siya doon sa kinanta nung soprano or ng melody, no? So, nice. binihag mo, yun yung kinanta nung soprano, no? So, sasagot lang yung ating bass, tenor, and alto, no? Sumagot siya, no? So, paano ba natin gagawin itong mga, yung pagsagot or yung answering, no? Dun sa mga melodies na to, no? So, another thing is yung ating chord. So, kailangan bumase tayo dun sa chord natin, no? So, for example, yung chord natin dito is A minor. Yeah? So, syempre, meron na kagad tayong isip na siguro dapat A yung gamitin natin. Yan, A. Tama. Bass, no? And then, ang ginawa ko, sir, is yung tenor natin, no? A din, nag-double the bass, no? Something like that. So, A sila, no? And then, dito naman sa alto, meron tayong E. Now, siguro tatanong niya, ba't may F? So, yung F natin, yun yung passing tone natin going to G. Kasi ang nasa isip ko naman dito is parang gusto kong i-double yung G. Parang gano'n, no? Yung diskarte. So, ang nangyari dito is naging passing tone yung F. So, yun na yung G na, no? Yung ating chord dito. Tama, yung target chord natin. Yeah. So, ganun, pwede natin gawin yon. Kung gusto nyo yung sound, if you like the sound, pwede natin gawin yon. Or, yung F natin, pwede nating ilagay naman ulit dito sa E. Parang maging upper neighboring tone naman siya, no, sir, no? Pero, depende yun sa gusto nyo. Kasi ako, mas type ko yung ganito, yung parang tumataas siya. Mi, fa, sol, something like that, no? So, yeah. So, another thing here is, so we have the A here, G, no, G, and then G, okay? So, I think ito dapat, sir, must be in the A din, no? A, something like that. Or pwede nyo ring ilagay sa, kung gusto nyo may different flavor, pwede rin nyo ring gawin yung B. Bakit may B dito? Again, passing tone siya, going to C. So, yun, ganun yung diskarte ko, no? Pero kayo, kung gusto nyo po, kung ayaw nyo ng ganun, halimbawa, hindi nyo nagustuhan yung tunog, pwede nyo siyang ilagay sa A or pwede nyo siyang ilagay sa C para lang mag-fit siya or sumang-ayon siya dun sa chord na A minor. No? So, yun, depende. Depende sa inyo. Pwede natin gawin A, pwede natin gawin C.
Yan. By the way, batiin po natin si Ma'am Chari Fernandez. Uy, nandito siya. Hello po, Ma'am Chari. And bumabati siya. Sabi niya, hello, Sir Harmon and Sir Ray. Good evening po. Good evening din. Ayan, thanks po for watching, Ma'am Chari. Isang magaling na composer din. Ayan, si Ma'am Chari. Yeah, sir, no? Galing niya rin, no? Tapos, sir, sabi mo sa akin, sir, no? Pwede siyang, no? Magturo ng ating sight singing, no? Sir, diba? Yes, oo. Kasi si Ma'am Chari, all around siya. So, pwede siyang mag-arrange, mag-compose, at nagtuturo din siya ng voice. Iba't ibang klase. Pwedeng pop singing, pwedeng classical singing, as in pati yung note reading mismo, kaya niyang ituro. Kaya, yeah, very talented. Yan si Ma'am Chari Fernandez. Ayan. Yeah. So, marami din siya mga na-compose na mga songs for mass, mga church songs. Ayan. So, I'm sure marami din siyang knowledge about sa choral arranging. Siguro next time, Ma'am Chari, ikaw naman mag-ano dito sa live. Share mo naman yung knowledge mo sa music, di ba? Parang ganyan. Kwentuhan tayo about music. Yun. Anyway, balik tayo dito, sir, sa A minor. Ang maganda dito, so dahil nagkaroon ng passing tone, nagkaroon ng passing tone yung alto, nagkaroon ng passing tone yung tenor, and yung bass, somehow nakabuo sila ng chord sa gitna. At yung chord na yun, somehow naging passing chord na siya, papunta doon sa A minor. At siya nag-create ng tension doon sa section na yun. Nag-add nga siya ng character. Para nga naman hindi siya plain na plain. Para may additional naman siya na ingredient, kumbaga, parang ganun. May something na different. And yun ang kagandahan sa choral arranging. Kasi, kumbaga, ginaguide naman natin yung students sa style nila. Like ito yung style ni Sir Ray eh. Ito yung personality niya na posibleng hindi natin makita doon sa ibang arrangements ng ibang arranger. Pero kay Sir Ray, since ito yung style niya, ito yung lumalabas. Ito yung character niya. Yan. Alam mo, sir, no, na-inspired nga ako dun sa naalala mo, sir, di ba, tayo yung topic na composition, di ba ikaw naman ang no, sir? Last time, oo nga. Wala lang, nakaka-inspired lang, sir, kasi ang galing kasi, sir, yung parang, di ba, sir, meron kang parang interval na kumbaga, parang yata yun, perfect fourth ba, or major second, major third, something like that. Naalala ko rin yun, no, sa isang live natin. And then, parang sinabi mo sa akin, sir, ikaw, ano ba yung kumbaga parang yung interpretation, parang ganyan. Yes. Mo doon. Kasi sabi ko, nga, no? Pag ibang tao yung tinanong mo, iba yung sagot niya. Iba sa sagot niya, correct. Kaya sobrang interesting and sobrang galing, di ba? No? Tama, saka talaga kumbaga, unlimited yung possibilities. Like kung may 5 arrangers tayo ng same song, so makakakuha tayo ng 5 different versions nitong song na to, nung Sa'yo Lamang. And ito, isa pa lang to sa mga versions na dinidiscuss natin, yung version ni Sir Ray. And I'm sure marami rin nag-arrange na nito, pero this time, ito yung ating, kumbaga, hinihimay-himay kung ano ba yung nandito sa loob ng style na to. Parang last time, ang ginawa natin, ang style naman nun ay homophonic writing. Ibig sabihin nga, same yung rhythm na ginagawa ng other voices dun sa melody. Pero this time, iba naman. May ginagawa silang iba. Sabi nga ni Sir Ray, yung umpisa, sustained chords, yun yung ginagawa ng other voices. Then, sa sumunod naman na measure, para sila nag-imitate or nag-echo sila ng isang line. Yeah. Diba? Para hindi naman nga boring yung arrangement. Since do sa measure na yun, yung sa word na mo, sa soprano, nakasustain lang siya eh. Like 4 counts, 7 counts, as wala naman siyang ibang ginagawa kundi yun lang. Kaya para interesting nga naman, pwede tayo mag-insert ng ibang notes dun sa other voices. Para may flow pa rin. Yun. Parang nakaka-board yun na, sir, na parang kung magsusustain nakababad lang siya, oo. Tapos walang nangyayari. Ganon. So, siguro, sir, isang mabilisan lang, sir, no? Sige po, sure. Magdagdag lang dito ng konti sa So since sumagot na yung ating bass, tenor, and alto. So, I would suggest na pwede siguro natin siyang gawing ulit na parang homophonic style pa rin, no, sir, no? Yes, siguro, pwede naman. Ay, by the way, sir, paki-playback naman po muna para baka yung ibang viewers natin gusto nilang marinig kung ano bang sound nitong nagawa natin so far. Ayan. Okay, sige. Try natin, no? So, sige, try natin. Siguro start tayo dito sa measure. Pwede naman, para may buwelo. Yes. Nice.
So maganda nga yun nga yung sinasabi ni Sir Harmon na nagkakaroon ng mga passing chord, no? Na 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 parang may build up ng konti dito pagsagot dito. Yes, opo. So ganun po yung tunog niya. Ayan, so now continue na natin sa next measure. Nagawa naman ni Sir Ray on the spot ng arrangement. Ayan, yung sa tamis ng pagsuyo. Magagawa natin ng on the spot. Ayan, correct. Oo. Pero sa ngayon, walang palakihin siya, sir. Ayun, opo, para mas kita naman sa screen. Nagpapan. Nag-automatic nga palang ganun. Ayaw niya ilagay dito no? Opo. Pero kung gusto niyo, sir, pwede natin siyang palitan muna ng view ngayon habang nasa live. So dito po sa MuseScore, ang kagandahan, meron tayong page view, merong scroll view. So ayun, pwede natin siyang i-scroll view ngayon, sir. Ipakita natin sa ating audience. So may kita po siya doon sa may bandang ilalim. Ayan. Tapos click lang po yun. Yes, ayan. So sa mga viewers natin na MuseScore din yung ginagamit, pwede nyo gawin to. May makita kayo dyan na nakalagay continuous view. Tapos horizontal. Pwede nyo piliin yun. Ayan, so try natin siya. Yan. So that way, pagka tinaas po natin yung cursor or yung mismo score, as in horizontal siya, isang mahaba, dire-diretso. Ayan. So pwede siyang i-scroll pa left para makita natin yung mismong measure na yun. Dire-diretso lang siya. Yan. So mas convenient kapag nag-arrange tayo ng SATB. Yeah. Si Sir Harmon po ay expert sa Hindi naman. Ano ba tawag dyan? Yung mga software natin na ginagamit. Talagang magaling. Ayan. Anyway. So yan, sa F major 7 na tayo sa Satamis. Yeah. So bumabalik talaga siya doon. No? Ayun pala. Okay na. Okay. So since we have this F, so ayan. So siguro lahat na 'yon, no, yung ating base, gawin na natin siyang F. Nawawala siya, sir. No? Nawawala nga, no. Pwede nyo, sir, i-click din yung setting. Ayun, by the way, sa ating viewers, pwede nyo rin gawin to kung nagpapan automatically yung score. So, click nyo lang yung setting. Ayan, sir. Click nyo po yung setting sa may bandang upper right para makita rin ng viewers natin kung may same rin sila, problem sa pag-encode. So, makita siya sa upper right po. Ayan, setting. Para siyang kalapit halos nung triplet. Okay. Dito banda siya. Ayan, po, sir. Meron din sa taas yung may kalapit po ng numbers, yung kalapit siya ng metronome. Pwede rin yung setting po na yun. Ayan, sige, sir. Taas nyo pa. Tapos, ayan, sa setting. Ito yan, no, sir, no? Sa setting. Tama ba? Ito, no? Opo, yan. Correct po. Yan. So, click lang po yun. Yes. Then may option po dyan na nakalagay pan score automatically. Pwede nating i-uncheck yun. Yung pan score automatically. Parang hindi ko siya makita masyado. Ay, hindi makita, sir. Ay, yung kabilang setting po kaya. Baka nandun siya. Yung kalapit po ng metronome. Yan no? Sige, sir. Ayan po. Tapos meron pong option na nakalagay pan score automatically. Ayan. So, by default kasi, naka-default siya na naka-check. So, ibig sabihin nun, habang nag-i-input tayo ng notes, gumagalaw yung pyesa. Pero pwede nyo namang siyang i-uncheck. Parang ganito. Para steady lang talaga yung camera dito sa measure na ini-encode natin. Yeah. So, yun. Back to this measure. Sa F major 7 tayo. Yan. Yeah, kasi parang pabagalaw-galaw kanina, sir. No? Oo nga naman po. Anyway, so, yeah. So i-double natin yung ating siguro base ulit, no? And then let's maintain the C here. Anyway, sige. Try natin ng alto naman. F. Then yes, sir. Hindi ko muna lagyan ng sir, ha, para mabilis lang tayo. Sige lang po. Yeah. So yung member ng F is FALAD or FAC, no? So you have F,
A, okay, dapat po F. Sorry. Dapat F. So F, A, yeah. Sige, sir. I-encode nyo lang siya. Tapos habang ini-encode ni Sir Ray, analyze naman natin yung texture na tong measure na to. So kung mapapansin nyo, yung rhythm naman dito, pantay-pantay na sila. Yeah, so currently, ginagawa natin sa measure na to ay homophonic writing naman. So yun ang texture na yun ay pare-pareho sila ng rhythm. Yan. Okay. So meron na tayong F sa bass, meron tayong C sa ating tenor. Siyempre meron na ring A sa soprano. Ayan. And then sa alto, gagawin ni Sir Ray na F. Yan yung notes. So dito naman A dito. And then we have here A din sana. Okay. Sorry, dapat dito. Ayun. Sorry. Yeah, pwede naman left, sir? Left arrow po. Left sa keyword. Pwede rin naman. Pwede rin. Opo. Yan. Yan. Okay. And then, yeah. Yun. Lang siya. F. Nag-double lang tayo ng bass. Tapos, yeah. So, i-type. Sorry. Yeah. So, ganyan lang siya. So, yan. Pag tinuloy natin siya, F, A, C. No? So, yan. So, F yung ating bass, C yung tenor, and then F again yung ating alto. Alto, and then yung soprano natin is A naman. Yan. Nice. So, kompleto na yung chord ng F major triad. And... So, yun. So, ganun lang yung paggagawa niya, sir. And then, ang medyo challenging lang dito is really yung sa tawag dito sa pag-ano rin ng software, sir. Ayun, minsan lang pa may ganun nga, yun yung isang challenge. Pero sa bagay, sanayan lang yan. I think may isang student tayo, sir, yung ginagawa niya talagang, ang tiyaga niya, sulat kamay talaga sa ating orchestration naman yun. So, pinakpakilan niya talaga. Sino, yeah, si Michael. Opo. Yan. Isa sa mga galing din natin students. Talaga sulat kamay siya. Oh. Dahil kapag nasulat kamay niya, saka na niya ini-encode sa ating MuseScore, saka yung finale, yun yung ginagamit niya. Yeah. Talagang siya, no? Talagang, kumbaga, parang old-fashioned. Parang ako, dati kasi, sir, nung nag-aaral din ako, ganun din more on sulat. Tapos, ayun. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-alala kasi si Sir Harmon ay very expert sa hindi naman. What do you call this? Sa mga apps, no? Or sa mga, sa mga DAW na yan. Ayan. Pero very interesting yung topic natin tonight, sir. Ay, napakita natin yung ibang pwede na mo magawa sa choral arrangement. Parang yung last time nga, puro same lang yung rhythm, yung Twinkle Twinkle Little Star. Pero this time, may ibang technique naman. So, quick recap tayo. Yung una, pwede kayong gumamit ng sustain chords sa other voices. For example, kung yung soprano yung kumakanta ng melody, yung other voices, pwede silang gumamit ng do, or da, or or u, nang nakababad lang. So, yun nga yung sustain chords kung tawagin ni Sir Ray. Then, pwede rin tayo mag-echo or mag-imitate. For example, yung isang phrase na kinanta ng soprano, kung meron naman siyang mahabang rest after that, pwede siyang gayahin ng other voices. So, ayun, imitation siya or echoing. Echo nila yung ginawa ng melody. Yan. And then, kung gusto niyo mag-add ng additional sound, additional flavor sa harmony, pwede kayong gumamit ng mga non-harmonic tones. Ibig sabihin, yun yung mga nota na hindi pasok doon sa triad or doon sa chord. So, pwede tayo mag-add ng like passing tones, mga ganyan neighboring tones, or yung mga actual din na like sevenths or ninths, para magkaroon ng ibang, kumbaga, color naman yung particular measure na yun. Yun. Tama, sir. At saka ang isa pa doon, sir, no, yung sabi ko nga kanina, sir, kapag yung pag-aareglo, parang halimbawa kung very plain chords lang yung susundin mo, halimbawa yung chord na C, kung mag-stick ka lang sa C, E, G, tapos chord progression mo is F,
then FACE naman yon. Pag puro ganun lang, parang paikot-ikot lang, no? Parang walang naririnig na kakaiba yung listener. So very very important na ayun, magdagdag din tayo ng mga additional no? Uh, tones katulad ng sinasabi ni Sir Harmon. So sa akin kasi sir no, usually kasi ayun, ang ginagamit ko lang is neighboring tone or passing tone. Yan, yung mga ganyang tone. Kasi nga gusto ko yung interval ng pagkanta nila sir, medyo short, hindi yung sobrang lalayo ng interval. Tama, tama. May very interesting yun, sir. Speaking of intervals and range, pag-usapan naman natin, syempre part ito ng choral arranging, yung mga range ng mga voices. For example, sir, yung soprano, normally ba hanggang saang nota ba yung pwedeng ibigay ng ating arranger? Kasi kapag halimbawa soprano talaga, no? Hanggang A yan, hanggang A high A and then B flat, no? Nice, ang taas nun. Yeah, medyo talagang mataas. So yung ibang choir, meron pa silang tinatawag na soprano 2, soprano 1, something like that, no? Yan. Nice. So ayun guys, so kung nalilimitahan kayo sa tunog ng choir nyo, pwede pa yan. Kung kaya naman ng soprano, abot naman nila yung note na yon, so pwede nyo panlagyan ng areglo hanggang dun. Sabi nga ni Sir A, sa high A, kahit hanggang B flat, pwede pa yon. Yeah. Sir, yun yung no, yung parang walang pinag-iwan dun sa lagi mong sinasabi sa orchestration, di ba sir? Bago ka mag-areglo sa orchestration, di ba sir? Alamin mo muna yung mga available instruments, na yung mga materials na available dun sa areglo. Ay, tama naman. Oo nga, no? So, sabagay, may point yan, sir. Tama. For practicality, halimbawa, yung inaareglo natin ay for beginner choir. Halimbawa, ganyan. So, syempre, yung style ng arrangement or yung actual range, yung tipong makakanta lang talaga ng ating beginner choir. Ayun. Hindi siya parang sir, parang alam mo yon sir, yung parang halimbawa, alam mo na hanggang F sharp lang yung kaya ng soprano, tapos bibigyan mo sila ng areglong hanggang high A, edi oo nga naman, edi wala na. Correct. Oh, ayun. So sabagay yung range naman din, sabagay minsan depende rin sa capability ng ating singers. Pero yung pinaka-safe, sir, ano ba yung pinaka-safe na kumbaga kahit beginner, maaabot naman nila kapag soprano? Yeah. F is very safe. Yeah, kumbaga, siguro pag sinabing soprano natin, actually, mababa pa sa kanila yan kahit siguro sa beginner na soprano yan, mababa pa sa kanila yan, yung F. Oo. Nice. So yun. Yeah. So kung mag-areglo ka, it's very safe na, yung F. At hindi ba, halimbawa, mag-areglo ka, hindi mo kilala yung mga singers na kakanta, yung F is very safe. Sa tenor, ganun din. Tenor, ang bass siguro high C lang, no? Ayun, hanggang C, ayan. Yung, kumbaga yung middle C, ayan. Hanggang doon. Yung, tapos yung, ganun din sa sa alto, no? Wag naman masyado. Yun. Tama. How about yung lowest note naman, sir? Yung mga sopranos, kaya pa ba nilang like maibuga or makanta yung mga notes below middle C? Safe pa ba yun? Yeah. Pwede naman yun. Pero pwede naman. Of course, sometimes we are trying to avoid that kasi nga, para lumabas yung brilliancy ng boses ng soprano. Kaya ina-avoid natin yung mga ganon. Pero syempre, sir, di ba, kung yun ang hinihingi ng melody, no? So, wala tayong sabagay, kung yun talaga, oo nga. Or another option siguro, guys, pwede nating ipasa sa alto naman yung melody. Kung ganun, kung sobrang haba na. Tapos yung soprano, pwede silang gumawa ng upper harmony. So, another technique naman din yun. May harmony sila, pero nasa taas. Yeah. Correct yun, sir. Tapos, yun nga lang, siguro dapat maging maingat lang din yung conductor sa pagpapatunog nun kasi may tendency siguro na halimbawa, kumbaga maano yung melody, something like that. So, kung ang melody mo halimbawa ay B tapos kukunin ng alto, tapos mag-higher, kumbaga, i-assign mo yung soprano sa higher pitch, halimbawa, no? So, ang tendency lang minsan, baka lang, halimbawa, matabunan or something. So yun lang naman. Very minor lang naman yun. Pero, of course, nasa galing na ng conductor yun, sir. Conductor, diba? Oo nga, para mapalabas yung melody. Uy, may interesting question po tayo dito from Ma'am Chari. Sabi niya, ano kaya ang tunog kung may kahalong embellishing tone? Curious lang. Oh, interesting yan.
So, embellishing tones, pwede yung like dissonances or pwede rin namang ibang nuances or articulations. So, for example, sir, yung mga ninths, saka yung seconds. Kasi minsan may mga choral arrangement na talaga may mga clashing tones, pero nagre-resolve naman. So, for you, sir, anong karakter ba nun para sa'yo? Kasi yung tanong ni Ma'am Shari, anong tunog kapag may kahalong embellishing tones? Like yung mga clashing. Oo, di ba, no? So, medyo kakaiba yung tunog niya. Lalo na halimbawa, ito sir, karanasan ko lang, no? Merong isang areglo na parang, all throughout, parang ano siya, yung, kumbaga, nasa scale siya. Kumbaga, nasa chord, and then very common yung mga ginagamit niyang chord. And then sa huli, meron siyang isang part doon, yung last two chords, nalimutan ko na yung areglo, pero siguro sana ko kung ano at maalala ko kasi college pa ako noon eh. Oo. Yung character nung kanta bigla, no? So parang ang nangyari, parang nagkaroon ng maraming sintonado and then suddenly parang shock tunog, no? Parang gano'n na nangyari. Which is a good effect dun sa ending. However, kapag hindi ka ganong sanay dun sa mga tunog na ganon, you will think that it is like kung beginner ka, no? Siguro sabihin, ang pangit. Ang pangit. Ba't parang nasintonado yata yung choir? Nasintonado yata yung boses. Kasi ganun yung effect sa'yo, no? Pag hindi ka sanay sa mga tunog na ganun. Pero, the more na you will get used to it, mas maiintindihan mo na parang, ganun pala. And secondly, Sir Harmon, di ba tayo, mga nag-aareglo tayo, Sir Harmon, depende talaga yan sa gusto mong palabasin, sir. So halimbawa, gusto mo, i-shock sila sa dulo na. Oo nga, no? Intention talaga na. Na gano'n. Parang gusto mong malabartok, no? Mga gano'n. Diba? Di yun ang gawin mo. Yun ang gusto mong effect as arranger. So, depende yun, Ma'am Chari. Pero, again, kung hindi ka nga sanay sa mga ganong tunog, ang tendency, kasi sir, nagdaan din tayo sa ganyan, di ba? Nung first year college tayo, halimbawa. So, alam mo, sir, nung narinig ko yung mga sintonadong, yung mga clashing tones. Really, sir, I don't like talaga. Gusto ko lagi yung do, mi, sol, gano'n. C, E, G, F, A, C. Gusto ko laging gano'n. Yung pero clear yung harmony. Oo, pero pag dinagdag mo na ng 6, 7, 9, gano'n, ay ayoko na, parang sintonado, gano'n. Lately na lang yon sir, nung parang medyo nasa third year college yata ako nun, sir. Doon ko na lang siya na-appreciate na parang, maganda pala yun. Oo. pero nung una sabi ko, ayoko, basta gusto ko lang C, E, G, F, A, C, gano'n. Yung tunog tama. Hindi siya tunog sintonado sa mga beginners. Okay, by the way, welcome po kay Michael. Ito ang ating magaling na orchestrator. Yes, welcome sa live stream. Your student, Sir Harmon. Yes, yan. Ang galing niya mag-orchestrate. Yes, magaling din siya sa harmony. Ayan. Yeah. Pero sir, ako pala magtatanong din sa'yo, no, sir? Kasi ikaw, sure, sir, malimit ka talaga mag-areglo na kahit anong instrument, no? Pero sir, how do you find that? Or paano mo siya ginagawang parang positive in a sense na, halimbawa kung bago yung makakarinig sa'yo, no? Paano mo siya ginagamit? Yung mga 7, 6, 9, ganyan, sir? Well, parang magkaiba kasi pag composition sa kapag sa arranging. Kasi sa arranging naman po, given na yung actual chord progression, given na yung melody, so it's up to you kung gusto mo siyang spice up or something. Pero kung ikaw magko-compose, yun medyo tricky siya. Kasi pag magko-compose ka, unless kung talagang may something na repetitive do sa composition mo, maaalala siya kaagad ng tao. Pero kung walang masyadong repetition do sa composition, kung talagang intentional talaga siya na ganun yung design, mahirap siyang maalala. So, mahirap siyang tumatak do sa tenga ng mga listeners. So, ayun nga lang, yun yung challenge dun kapag gagamit tayo ng masyadong, kumbaga, anong term doon? Non-diatonic. Ayan, kung hindi major, hindi minor, basta parang ganun, ibang scales, ibang chords. Ngayon, kung arranging naman, ang maganda doon, pwede natin siyang isingit sa mga inner voices. Halimbawa, gusto natin ng additional color nga, pwedeng yung melody or yung mismong bass, wag nating galawin. As is lang, simple. Pero yung ginagawa ng alto sa tenor, yun, minsan may nagka-clash sila, pwedeng ganun. Or minsan nandun yung sevenths. Yan. Pero after yung sevenths, i-resolve ko rin naman siya doon sa
like home key or kung saan note man sila pupunta. So that way, hindi sila magtutunog, uy, nagkamali ah. Parang ganun. Kasi pagka hindi siya na-resolve, somehow, lalo na kung halimbawa clear yung tonality ng song, like kung pop song siya or church song, tapos biglang nagkaroon ng dissonances, tunog, nagkamali yung choir. Kahit na intentional naman na ganun yung arrangement. So, pwede tayo maglagay ng tension kung tawagin, then i-resolve natin yung tension na yun. Ayun, ganun. Pero alam mo, sir, parang ang ganda nung sinasabi mo na kung composition siya, parang okay din sa akin. Sa akin lang to, sir. Okay lang din siyang no? Medyo mas paulit-ulit, no? Kasi parang yes, you are trying to program that sound or you're trying na sabihin sa tao yung sound na yun. So when you repeat that, parang ang nangyayari, sir, parang hindi pala siya mali. Para yes. Nangyayari yun. Tama po yun. Lalo na kung halimbawa kung let's say yung seconds na yun or kung ano man, kung 4 na beses sila narinig, isipin nun lang parang, uy, pattern pala yun. Sadya pala talagang ganun yung style ng composition or ng music. Sir, parang ini-establish mo yung tenga nila. Parang pwede. Ganun. Yes, tama. And actually, yun din yung maganda sa repetition. Like kung composition man or arranging, maganda kung meron tayong repeating motifs. Ganyan. Either repeating rhythms or repeating like riffs, ganyan, or melody. Kasi sabi nga doon sa isang study, yung tao daw, pag nakikinig tayo, pag may something na paulit-ulit, somehow nagtutunog maganda siya. So, ganun kasi yung ano natin yung human brain natin, pag naka-sense tayo ng, uy, may repetition, may pattern. Somehow, ang interpretation ng brain natin, uy, maganda. Kasi may pattern. So, isa sa mga technique yun. Pwede tayo maglagay ng mga repetitions dun sa ating composition or arrangements. Kung hindi man melody, kahit yung rhythm, paulit-ulit na rhythm. Ganun. Very good. Anyway, ayun. So, yes, I think si Sir Harmon ay meron pang may kasi ka pa. Anyway, ayan. Ay, wait lang po. Baka merong may question pa. I-acknowledge naman natin. May tanong po si Michael. Sabi niya, medyo curious po ako. Paano pala ang arrangement sa voice sa ganito? D minor, major 7. Interesting yun. Ayan, kasi naging topic namin yan nung nakaraan. Hindi ko lang kung sa kanya or sa kabilang student. So, ibig sabihin nito, Michael, ay D minor yung triad. Ayan. Tapos, major yung 7th. So, ibig sabihin yung mga notes dito sa chord na to ay D, F, A. Correct, yun yung D minor. At mag-a-add ka ng C sharp. C sharp, kasi major 7. No? Correct, tapos C sharp. And yung character niya, very dramatic. Ayan, sayang wala tayong keyboard ngayon. Pero next time, pwede nating i-discuss yan, yung mga different chords, kung anong pwedeng i-substitute, mga ganyan. Interesting topic din yan. So, ayun, D, F, A, saka C sharp. Then syempre yung kumbaga distribution nun sa mga voices depende kung anong range. Kung masyadong mababa ba to sa soprano or masyadong mataas or kung anong note yung pinanggalingan. So doon natin malalaman kung anong note kaya yung pwedeng ibigay dun sa soprano or sa alto, sa tenor or sa bass. Pero ang kagandahan dito dahil 7 chord siya, 4 yung nota na kailangan. So saktong-sakto since 4 voices, lahat sila mabibigyan ng mga notes na kailangan. And yun nga, D, F, A, C sharp. Yun. So in short, sir, parang pwedeng walang doublings, no, sir, no? Yes, correct. Opo. Yun. Tama yun. So hindi ba tapos? Ayaw ba tapos si Michael? Yes, correct yan. For example, A sa sopranos. Pwede yun. So A sa soprano, and then yung remaining notes naman, ibigay natin sa iba. Ayun. Mabait si Sir Harmon, mabait. Ayan, anytime. I-acknowledge natin yan pag may nagtanong. Isisingit-singit. Ayun. Magaling na estudyante yan si Sir Mike. Yes, oo nga. Isa sa mga magagaling nating students. Ayan. Anyway, thank you po sa mga nanood sa ating live, sa mga nag-comment. Ayan, may mga nag-share pa nga yata. Thank you guys. Anyway, next week meron pa ulit tayong ganito. May live pa rin tayo. So kung may gusto kayong itanong, next week meron pa tayo. So, ayan, magkikita-kita ulit tayo. Thank you rin, Sir Ray, sa ating live stream tonight. Ayan. Thank you very much, Sir Harmon, and we'll see you again next week. Thank you very much. Yes. Bye-bye. Bye, guys.